May kaso na daw si Chis Escudero sa Korte Suprema. Ano ba itong tungkol kay Chis Escudero na to? Ano ba tong tungkol kay Chis? Mga kabunyog, actually, petition for review ito. Petition for review. Ibig sabihin, pinapa-review sa Korte Suprema kung yung ginawa ng COMELEC ay tama, constitutional, ano, o valid. Alin na desisyon ng COMELEC? Yung desisyon ng Political Finance and Affairs Department nito na inabswelto si Chis Escudero. Naalala nyo yun mga kabunyog, mga kababayan? Ay di ba inabswelto ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC si Chis Escudero? Nag-donate sa kanya ng 30 million pesos yung si Lubiano, may-ari ng Centerways Construction na involved sa mga proyekto sa gobyerno. Bawal yon. Kaya lang sabi ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC, iba naman si Lubiano doon sa construction company. Ang nag-donate niya kay Chis Escudero na 30 million ay si Lubiano as a person, natural person. Pero yung corporation, yung construction company na mayroong kontrata sa gobyerno, iba naman yun. Separate and distinct personality. Sos, wag nyo nga kami. Pinalusot. Pinalusot ng Political Finance and Affairs Department si Chis Escudero. Salamat na lang, may isang teacher teacher. Actually, hindi ko na background check pa itong teacher na to. Akit ang sipag nitong mag-file ng mga ganyang kaso. Si Teacher Tayam. Sorry nakalimutan ko yung pangalan niya. Si Mr. Tayam. Si Mr. Tayam ay isang teacher, nag-file siya sa Korte Suprema. Ano ang final niya? Leave of court. Ang ibig sabihin ng leave of court, nagpapaalam siya sa Korte Suprema na payagan siyang mag-file ng petition for review. Ngayon, ang ginawa ng Korte Suprema, grinant. Grinant, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya salamat sa Korte Suprema. Sa pagkakataong ito, saluduhan natin ang Korte Suprema. Tama yung ginawa nito. Tinanggap yung leave of court. Ibig sabihin, papayagan. Ito mga kabunyog, hindi pa naman dinesisyonan yung kaso ni Chis. Pinayagan pa lang yung petitioner, si Mr. Tayam, na mag-submit ng kanyang petition. Kasi hindi pwede ito na pwede kang kaagad-agad mag-submit, hindi. Kukuha ka ng leave of court, ang tawag doon. Magpapaalam ka sa court, sa Supreme Court. At ang maganda dito, pinayagan na. Pinayagan ng Korte Suprema. Ibig sabihin, tiningnan ng Korte Suprema, may basihan ito. Hindi ito pwedeng i-dismiss outright. Hindi ito pwedeng hindi pagbigyan. Sige, pagbigyan natin. I-entertain natin yung kanyang petition for review. Yan ang ibig sabihin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kumbaga, hindi ito parang scrap of paper. Wala naman tong wala to. Wag na nating entertain to. Abala lang ito. Hindi. Ang sabi ng Korte Suprema, granted yung leave of court. Yung petition for review ay i-review na ng Korte Suprema. So maganda yan. Ang aabangan natin kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Later, ano bang sasabihin ng Korte Suprema? Legal yung ginawa, valid, constitutional yung ginawa ng COMELEC na inabswelto si Chis Escudero o mali? Yun. Maganda to mga kabunyog, mga kababayan. Maganda to. Madidesisyonan na ng Korte Suprema. Kasi kung ang COMELEC na abswelto si Chis, sana naman pagdating sa Korte Suprema, hindi. Sana sabihin ng Korte Suprema, mali yung ginawa o naging desisyon ng Political Finance and Affairs Division ng COMELEC. Sana ganun. Pero sa ngayon, linilinaw ko lang mga kabunyog, mga kababayan, ang desisyon ng Supreme Court, hindi pa naman dinesisyonan yung kaso ni Chis. Grinant pa lang, tinanggap. Kumbaga, nagpaalam yung nag-file ng petition, si Mr. Tayam, yung isang teacher, yung petitioner, grinant yung kanyang leave of court. So mag-aano na yan mga kabunyog, mga kababayan. Tinanggap ng Korte Suprema. Paano kung di pinagbigyan? Di ibig sabihin, wala. Hindi i-entertain ng Korte Suprema yung petition for review. Wala, hindi siya magre-review.
So dito i-re-review ng Korte Suprema. Maganda na 'yon. Kahit medyo nadi-delay, sige lang. Ang importante grinant yung leave of court. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya maganda 'to, may magandang balita, O dito, pag-usapan natin yung tungkol sa sinabi ni Attorney Makalintal. Ano ngang pangalan ni Attorney Makalintal? Si Attorney Makalintal, maganda yung comment dun sa kaso ni Marcoleta. Yung inabsuelto din si Marcoleta. Nag-comment si Attorney Makalintal, maganda yung comment. Ano nga ang pangalan ni Makalintal? Yung abogado yan sa election lawyer yan ni Leni Robredo eh. Ano nga ang pangalan ni Makalintal? Pareho kami niyan graduate ng UE eh. University of the East. Si Attorney Makalintal, magaling yan na election lawyer. Ano yan? Yan yung abogado ni Leni Robredo sa election protest nung nagkalaban sila ni PBBM. Romy. Okay, si Romy Makalintal, maganda yung comment niya. Sabi niya, ano ba naman itong COMELEC sa desisyon kay Marcoleta? Ang gulo Ang gulo. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, paano 'yon? Sabi sa COMELEC, si Marcoleta ay hindi liable doon sa hindi niya pag-disclose ng kanyang donors. Hindi siya liable. Hindi siya criminally liable. Ang rason, kasi wala na yung law na yon. Yung section na yon, wala na yon, repealed na. Yun yung sabi ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Pero sabi naman ni Attorney Romy Makalintal, kasi sabi ng COMELEC, yung mga donors ay pwedeng kasuhan, criminally liable. Kasi yung section 98 yata yon. Yung section 98 ay iba naman na section doon sa section 109. Yung kasing tungkol sa pag-disclose ng donor, section 109. Yun namang tungkol sa obligasyon ng mga donors na mag-disclose ay section 98. Ang na-repeal lang daw ay yung section 109. Yung 98 ay hindi. So, yun ang sabi ng COMELEC. Kaya, liable yung mga donors na hindi sila nag-disclose ng kanilang donation, pero si Marcoleta hindi liable. Sabi ni Attorney Romy Makalintal, anong klase yan? Anong klaseng desisyon yan? Anong klaseng desisyon yan? Liable yung mga donor, si Marcoleta hindi. Parang ang gulo niya. Kaya si Attorney Romy Makalintal, magaling yan na election lawyer yan ni Leni Robredo, nagkomentaryo siya eh. Ang daming kalukuhan ng COMELEC. Paano nangyari yan? Yung donors liable criminally sa hindi nila pag-declare ng kanilang donations. Pero yung tumanggap ng donation na politiko, si Marcoleta, hindi liable. Matindi. Kaya sabi ni Attorney Romy Makalintal, mukhang ibang klase itong desisyon na to. Kailangan tong pag-aralan ng COMELEC. Ang gulo ng ganyang desisyon. Paano nangyari yan? Tapos, ang sabi Attorney Romy Makalintal, sabihan niya ng COMELEC, yung defense ni Marcoleta na hindi pa naman siya kandidato nang tinanggap niya yung donation kasi hindi pa naman campaign period, Piñera Doctrine. Ito, parang ganito. Maganda yung punto ni Attorney Makalintal eh. Ganito. Si Marcoleta, nang tinanggap niya yung donation, ay hindi pa naman kandidato. Yun ang sabi ng COMELEC. Kasi nung tinanggap niya yung donation, hindi pa campaign period. Nagiging kandidato lang ang isang tumakbo kapag campaign period na. So tinanggap niya yung donation, 75 million yun 75 million. Tinanggap niya yon ni Marcoleta, hindi pa campaign period, January. February yata yung campaign period. So technically, hindi pa siya candidate. Therefore, hindi siya liable. Parang ganon.
So ang sabi naman ni Attorney Rumi Macalintal, liable yung donors kasi nagbigay sila ng donation sa kandidato na hindi nila dineclare, political donation. Ay paano nangyari yon? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. By your or justification, hindi pa kandidato si Marcoleta nang binigyan ng donation ng mga donors. Therefore, yung binigay ng mga donors, hindi yun political donation kasi hindi pa naman kandidato si Marcoleta. Hindi naman pwedeng sasabihin yung hindi kandidato si Marcoleta tapos yung donors na nagbigay ng campaign donation, political donation. Paano mo nasabing political donation? Hindi nga kandidato pa si Marcoleta. Kaya kumbaga magkabangga yung ganong desisyon. Kapag sinabi mo na si Marcoleta ay hindi pwedeng kasuhan kasi hindi pa naman siya kandidato, paano naman yung donor nagbigay ng donation, liable na siya kasi campaign donation na, political donation. O paano naging political donation? Sabi nyo hindi pa kandidato si Marcoleta. Kaya nga, sabi ni Attorney Mac, nakakatawa tong Comelec. Anong klase yan? Ayusin nyo nga ang desisyon. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.